Araw po sa atin lahat. Ako po si Philip Salvador. Kamusta na po kayo lahat dyan sa Zamboanga? Alam ko ho na alam nyo na kung ano nangyayari sa ating sambayan ng nawala ang ating ama. Ano? Nawala ang inyong ama? Saan napunta? Ako nga, alam ko kung nasan eh. May napansin ba kayo doon sa unang video? Si Hanilit kagad ang pambungad niya, no? Na pinapakita niya na parang pinipigilan ng mga sap. Naku, delikado. Kinuhat, pinamigay nila sa ibang bansa. Napansin niyo yung drama? Kinuha at pinamigay nila sa ibang bansa. Pero hindi naman ganun na nangyari, di ba? Way back, 7 years ago, kinasuhan si Digong sa ICC. Yun na nangyari, kinasuhan. After 8 years, ngayon lang lumabas. 8 years or 7 years, ngayon lang lumabas ang warrant of arrest. So, hindi pinamigay. Isinuko kasi may kaso. May kailangang pagbayaran sa sangkatauhan, sa sambayan ng Pilipino. Kaya hindi totoo yung pinamigay. Hindi totoo na nawala. Nandun, nakakulong lang. Magbabayad lang sa kanyang mga kasalanan. Buti nga may pagkakataon pa itong humarap sa husgado. At ito, pinaka-importante, nabigyan ng due process. Lilitisin daw siya doon dahil sa mga akusasyon sa kanya. Pero bakit sa ibang bansa na walang jurisdiction dito sa atin? Dapat, kung meron mga nagre-reklamo sa kanya o nag-aakusa sa kanya, ang paglilitis ay dito sa ating bansa. Alam niyo po, sa totoo lang, meron din akong naisip nitong mga nakaraang oras na to habang ako'y nagtitingin-tingin ng aking re-reaction na video. Naisip ko, kaya siguro takot ang mga naiwanan ng mga biktima na maghabla dito kay Digong at sa kanyang mga alipore sa nangyaring EJK dahil ito yung hindi po nila sinasabi at syempre hindi nila sasabihin. Alam nyo ba na ang mga maestrado ngayon doon po sa Supreme Court halos lahat ay appointed ni Digong. Hindi nyo ba napansin yun? Ang mga vloggers na pinapaharap sa TRICOM, saan tumakbo? Supreme Court. Ayaw nilang ipakita ang tapang nila sa TRICOM. Ang tapang nila, hanggang channel lang nila. Nung pinatawag na ng TRICOM, mga bagang buntot, at ayaw umattend dun sa TRICOM hearing sa Kongreso, nagpunta po ng Supreme Court. Supreme Court kagad. Si Harry Roque. Harry Roque. Naalala nyo ba yan? Saan nagpunta? Supreme Court kagad nung makasuhan na siya at siya po ay pinapapunta na ng Quadcom. Punta kagad siya. Pati yung kanyang asawa, alam ko, nag-certiorari ba yon sa doon po sa sa Supreme Court. Diba? Vloggers. Harry Roque. Supreme Court. Tapos diba si Inday Sara? Naalala nyo yun? Nung meron ng impeachment complaint laban sa kanya, sabi niya, welcome para sa akin ang impeachment. Maganda nga yun eh. Maide-depensa ko yung aking sarili. Mga ganon. Yung welcome na welcome sa kanya. Excuse me po. Ang impeachment trial. Yun yung parang napakatapang ni Sara Duterte. Dating parang walang kinakatakutan eh. Kahit impeachment, ang impeachment parang masakit pa sa breakup yan eh. Na magjowa, di ba? Ganun pa sinabi ni Sara. Pero, nagulat tayo, biglang pumunta ng Supreme Court. At pinapa-stop niya ang impeachment. Di ba parang,
Sabi mo, open sa'yo. Sabi mo, okay sa'yo. Sabi mo, pabor sa'yo yan kasi mailalatag ang mga depensa o makakasagot siya ng maayos sa mga binibintang sa kanya. Tapos biglang nagpunta ng Supreme Court. Diba? Vlogger. O Harry Roque, Sara Duterte. Tapos, diba, nitong hinuhuli si Digong, si Torreon, si Vic Rodriguez, lahat halos ng mga abogado na alipores ni Digong, talagang bumanat kagad ng TRO. TRO daw. Doon nga lang sa labas ng Villamor Air Base sila nagnotaryo Nagtatak-tatak Tapos dinala nila daw kagad sa Supreme Court. Sumusugod sa Supreme Court si Torreon. Tapos around 7 o'clock, 8 o'clock in the evening, magna 9 o'clock, nag-live si Lambino. Sabi ni Lambino, eto na. Confirm. Meron ng TRO, pupuntahan na namin yung hard copy doon sa Supreme Court. Kailangan hindi na mapalipad yung eroplanong sinasakyan ni Digong kasi heto na yung TRO from Supreme Court. Lagi nilang pinagdidiinan niya from Supreme Court. Tapos malaman natin fake news, wala pala. Diba? Tapos ngayon, halos lahat ng anak ni Digong nagsampa ng habeas corpus, pati si Salsal Panelo. Apply sila. Parang naisip ko, etong mga vlogger, si Harry Roque, si Sara, yung mga abogado ni Digong na noong hinuhuli siya po, tapos etong mga anak, lahat takbuhan nila Supreme Court. Ba't puro kayo Supreme Court? Bakit? Naniningil ba kayo ng utang na loob sa Supreme Court? Kasi ito yung parang inilalabas nila lately dito sa SOCMED nakikita natin mga post ng mga LESPO, mga AFP, PNP, na mga nagre-resign daw, may mga dramatic video, mga dramatic songs, mga background music na talagang napakalungkot. Tapos pinapakita uniforme, na daw, kumbaga parang babang-baba yung moral nila, lungkot daw sila sa mga nangyayari. Bakit? Dahil ba tinaasan ni Digong ang sahod ng mga tauhan na to? Ng gobyerno? Kaya dapat, kapag may nangyari kay Digong, sasaklolohan nyo? Poprotektahan nyo? Diba, ang sinusumpaan ninyo, na tungkulin ay to serve and protect. Si Digong ay isang wanted sa ICC, wanted sa batas, na kailangan damputin. To serve and protect. To serve. Kasama na dyan yung pagsaserve ng warrant of arrest. To protect. Protektahan ng taong bayan sa mga delikadong tao. Si Digong ay isang delikadong tao. Kaya kailangan damputin. Kaya nagtataka ko. Yun yung inilabas nilang naratibo. Napakarami. Mga ang dadrama. Pati yung SAP na nandoon po sa may Villamor Air Base, doon sa holding area, na kung saan ay etong si Digong ay isasakay na sa aeroplano, merong nagpahid ng pawis, ang sabi, umiiyak daw. Diba? Kung ako nandoon, nakita ko yon. Ako commander ako noon. Ako ang mas mataas ang rango ko sa kanya. Ako ang kumbaga leader ng kanyang platoon. Tatanggalin ko yun. Anong inaarte mo dyan? Anong inaarte mo? Anong iniiyak-iyak mo dyan? Kung talagang umiiyak yun, yan ang gagawin ko. Ora mismo, ipapatanggal ko sa trabaho. Ang sinumpaan mong tungkulin sa watawat, sa bansa, sa mamamayang Pilipino, hindi sa pugante, hindi sa wanted. Bakit? Ngayon, ang takbo nila, Supreme Court. Bakit?
Naniningil ba kayo ng utang na loob sa Supreme Court? Dahil halos ng mga nandun sa Supreme Court ay puro mga inappoint ni Digong. Ako'y nagtatanong lang kasi nagtataka ako eh. Puro Supreme Court ang takbo nyo. Kahit na alam nyo na kahit ano pa gawin ng Supreme Court, katulad dyan sa pagpapauwi kay Digong, walang magagawa ang Supreme Court kay Digong kasi ang Supreme Court ay dito lang sa Pilipinas. Hindi niya sakop ang ICC. Pero bakit ganito ang nangyayari? ICC ay walang jurisdiction dito sa ating bansang Pilipinas. Wala silang karapatang litisin ang ating amang Tatay Digong. So dito po, sa sinasabi na ito ni Philip Salvador, ay kitang-kita po ang kanyang kamangmangan, ang kanyang kaobobhan, ang kanyang kaengutan. Ito talaga walang alam. Baka mas marunong pa ako dito pag ako tumakbong senador eh. Baka mas may alam pa ako dito eh. Hindi lang natin alam kung nag-iingot-ingotan talaga to. Talagang mangmang to eh. Kasi ito po, totoo yun, hindi tayo under the jurisdiction of ICC. Ilang beses na natin yung sinasabi, ilang beses na yung sinasabi sa mga balita, ilang beses na yung pinapaliwanag ng mga abogado, kahit ng mga abogado ng ICC, yung mga accredited by ICC, pinapaliwanag na po nila yan. Hindi talaga tayo under the jurisdiction of ICC. Pero, yung mga kasong kinakaharap ni Digong, ay mga kaso na naisampa noong tayo ay kasapi pa. Ang mga kaso na naisampa ay simula nung mayor si Digong hanggang sa siya ay naging presidente. Mahirap bang intindihin yun? Na si Digong ay nakasuhan ng ICC habang tayo ay miyembro pa. After 2019, nawala na ang ating pagiging miyembro. Pero, tumakbo ang kaso. Nagkaroon ng probable cause. Nakita ng mga prosecutor na kailangang hulihin si Digong. At kailangan na magkaroon ng hearing at siya po ay dalhin doon sa The Hague, sa Netherlands, sa ICC Headquarters or Detention Unit. Ngayon, walang kapangyarihan ang ICC sa atin. Hindi tayo nakipagtulungan sa ICC. Kahit isang papeles na hinihingi sa ating gobyerno, hindi binigay ng ating gobyerno sa ICC. Kaya lang, sa kasamaang palad, dahil po, sa ewan ko, kung nakalimutan ba ni Digong, o wala bang nagpayo sa kanya, na kung umalis tayo ng ICC, dapat umalis din tayo ng Interpol. Kasi, bakit tayo nanatili sa ICC pero hindi tayo umalis sa Interpol? Ang ICC pwedeng humingi ng tulong sa Interpol. Dapat nung panahon pa lang ni Digong, umalis na tayo sa Interpol. Para kahit na iba na ang presidente, hindi tayo mapapakialaman ng Interpol. Hindi sila makakahingi ng tulong sa ating PCIC. Hindi ko matandaan yung acronym nung meaning nung PCIC, parang Philippine Criminal or International Criminal, ganyan. Tungkol to sa ito yung ating Interpol Manila. Ito yung kumbaga counterpart ng Interpol dito sa Pilipinas. Di sana hindi na nakipagtulungan nyo kasi wala na yung PCIC na yan. Baka buwag na yan. Walang Interpol. Walang opisina ng PCIC, walang Interpol Manila. Diba? Kung sinulit na lang sana ni Digong yung pag-alisa na sa ICC, ay umalis din tayo sa Interpol. Di wala sana siyang problema ngayon. Hayahay ang buhay niya. Diba? Kaya problema, umalis tayo doon sa ICC, nanatili tayo sa Interpol. Tapos pag sinuko siya sa Interpol, isisisi kay PBBM. Sabi ni Bato, pwede naman ikang pigilan yan ng ating Pangulo.
Meron pang nagsasabi na isang, sino ba yung nakita ko? Be our president. Anak ng teting, kahit sino presidente, hindi makakatanggi sa Interpol. Dahil tayo'y tinutulungan ng Interpol para mahuli ang mga wanted na Pilipino sa ibang bansa. Diba? Kaya alam nyo, sa totoo sabi ko, ang hina talaga ng utak nitong si Ipe Salvador. Kaya wag nyo pong iboboto. Bob, mahina. Mas matalino pa yata ako dito eh. Ginugulo nila tayo. Alam nyo kung sino mga ibig kong sabihin. Ginugulo nila tayo. Simple lamang po ito dahil sa eleksyon. Si Tatay Digong ngayon, andun sa kanyang detention cell, pero ang alam ko po, wala siyang mga gamot. Yung kanyang maintenance na everyday na tinetake niya. Eto na, bumanat na ng paawa epeke itong si Philip Salvador. Wala daw po mga gamot doon itong si Digong at parang pinapalabas niya na masama ang kalagayan ng kalusugan nito. Ngayon, eto na, mismong si BP Sara pa ang nagpatunay na maayos ang kalagayan ni Digong doon sa kanyang kinalalagyan ngayon. I was not allowed inside his detention area. We met in the visiting area, visitors area, and the demeanor was, he looked well rested. I asked him that. I said, "You look well rested," and then he said that, "Well, I don't do anything here except sleep and watch TV because he has access to a TV." And then I asked him about the food because I know his preferences for food. And then he said, yes, well, that's my only complaint is that I really, really miss Filipino food. May specific ba? Kuan man gud na sa Bisaya baka na Bulang lang. Ayan, mismong si BP Sarang nagsasabi, well rested. Ibig sabihin, pumusyaw-pusyaw pa ng konti ang itsura ni Digong. Mukhang naging maayos ang itsura ni Digong. Bakit? Nakapagpahinga. Bakit? Alam nyo kung bakit? Nakapagpahinga? Kasi, nung hindi pa nahuhuli ng ICC, abay kung saan-saan nyo niyayakag, kung saan-saan nyo dinadala para makapangampanya. Kaya tanda-tanda na nga daw ni Digong, sabi ni Bongo. Tapos kung saan-saan nyo pa dinadala. Dapat si Digong, hindi nyo na pineperwisyo yan, hindi nyo na inaano yan, yung binibitbet kung saan-saan para mangampanya. Mangampanya kayo ng sarili nyo. Palibasa, alam nyo na hindi kayo makakakuha ng boto kung hindi nyo kasama si Digong, kung hindi kayo ikakampanya ni Digong. Eto pa, sabi ni BP Sara, namimiss daw ni Digong ang Filipino food. Di sana, di ba, kung sumama sana etong si Hanilet doon sa Dahig, Netherlands, di sana napagluluto niya si Digong. Kung hindi siya pwede doon sa loob ng ICC, di doon lang siya sa labas, kahit siguro araw-araw niyang dalhan ng pagkain si Digong na lutong Pilipino, lutong Pinoy, wala naman sigurong problema yan sa ICC kasi pagkain lang naman yun. Saka maiintindihan naman siguro nila si Digong na hindi sanay sa mga European food. Diba? Yan ang pinakamaling hakbang na ginawa nitong si Hanilet. Bakit ba kasi ka nagpaiwan? Alam nyo hanggang ngayon, ako po'y nagtatanong pa din. Bakit ka kasi nagpaiwan, Hanilet? Pwede ka namang sumama. Imposible namang wala kang passport. Katarantaduhan naman yun. Diba, di sana na pagluluto mo si Digong at nakakakain siya ng gusto niya na bulang lang.
Yan kasi. Yan, hindi ka sumama kay Digong. Ngayon, si Digong ay namimiss ang kanyang mga nakakain na Filipino food. Siguro, yung mga balbakwa na yan, yung mga bulang lang, yung mga, ano ba yun, yung mga lutong, mga lutong adobong, yung adobong Bisayang manok ba yun? Native. At tinolang native na manok, mga ganyan. Diba? Ba't kasi hindi ka sumami? Hanggang ngayon po, tanong pa rin yan sa isipan ko. Kasi, kahit sa comment section, nakikita ko, hindi pala sumama si Hanilet. Diba dapat siya ang kasama doon? Ang daming nagko-comment niyan. Nakapagtataka talaga. Bakit hindi siya ang sumama ngayon, si Digong? Diba? Hindi makakakain ng mga Filipino food. Kasi alam nyo, napakadali lang namang nilang gawin yan na, na sumama si Hanilet doon. Tapos, kailangan nila ng mga rekado. Baka araw-araw siguro naman may biyahe pa Netherlands. Pwede silang magpasabay niyan sa cargo. Padala sila ng mga gulay, ng mga karne. Tapos, ilalagay lang nila yan sa mga container na balot, mga styrofoam. Tapos sa kanila ipapadala sa cargo. Dadalhin sa Dubai yan. Tapos kung doon ng doon ng yung stopover, Dubai. Let's say Dubai. Pilipinas to Dubai, cargo. Tapos cargo ulit, papunta namang Netherlands. Diba? Kung may gusto, may paraan. Pero kung ayaw, maraming dahilan. We're praying, and I know you're praying, na makauwi na siya. Ibalik siya dito sa atin. Ibalik siya sa ating inambayan. He doesn't deserve what is happening to him right now. Mas maraming Pilipino po ang magmamahal sa ating Tatay Digong kesa doon sa mga elitista na ang paniniwala nila ay tama lahat itong nangyayari. What if sa kanila mangyari ito? What if baliktad ang sitwasyon? Sila si Tatay Digong. Ano kaya mararamdaman nila? Pareho pa rin kaya? Sa inyo pong lahat na taga Zamboanga, ako ay nagpapasalamat dahil meron pa kayong prayer rally para sa ating Tatay Digong. Ipagpatuloy po natin ito. Dahil ito lamang po ang ating pansalag. Ito ang ating panlaban para maipagtanggol ang ating Tatay Digong, ang ama ng sambayanang Pilipino. Sa inyo pong lahat, alam ko prayer rally ito. Ako po yung nakikiisa. Tandaan lang natin, mahal tayo ng Panginoon Diyos. Mahal niya si Tatay Digong. Hindi siya pababayaan. To God be the glory and honor. And let me end with this. Who he dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. Magandang araw po at mabuhay ang Pilipinas. Ano ba tong si Ipe? May Alzheimer na ba to? Hindi tatalab kay Digong yung mga Bible verse mo na yan. Minumura nga niya ng Diyos eh. Sinasabihan nga niya ng stupid eh. Paano ubra yung mga ganyang Bible verse? Yung mga pagdarasal, hindi tatalab. Bakit? Minumura niya yung nasa taas. Paano tatalab yan? Eto nga po, ang ginangyayari kay Digong, lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Kasi hindi ito mangyayari kung hindi ito kaloob ng Diyos. Diba?
Kaya, naku, tama na yung drama. Tama na yung drama. Wag nating ilihi sa mga ganitong drama yung tanong ng taong bayan. Ito yung tanong ng taong bayan. Bakit grabe ka kung makadikit kay Ma'am Hanilit? Bakit grabe ka kung makaprotekta kay Hanilit? Napakatapang niya na. Tingin mo ba may gagawin dyan yung mga nagbabantay noon? Doon sa may Villamor Air Base? Tingin mo ba may gagawin silang masama laban sa kay Hanilit? Asawa yan ng dating presidente na napakatapang. Diba? Bakit ganon ang ginagawa mong pagprotekta? Parang may something, diba? Alam mo yung iba yung yakap, iba yung yung alalay kasi hindi ganon, diba? Hindi ganon ang alalay ng isang maginoo. Parang iba ang dating. Kaya nako, ito yung video, panoorin nyo na lang po at ako'y magpapaalam na sa inyo. Salamat sa pagsama nyo po dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo Salamat sa inyong suporta. Momo chup chup, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Ayan, ito, pe-play ko yung yung viral video nila. Panoorin niyo po. Pinarating ko po, sir. Pinarating ko. Unfortunately, sir, yung pang-instruction sa akin, sir. Yan, opo, sir. Anak mo, kapatid mo nanay mo gusto Payag kayo? Ha? Payag pa kayo? Abuso na! Nakakaulilan ko! Notary lang naman ito kasi. Payag kayo? Payag kayo? Wala kami intention na yung instruction. Paalam na lang po. Opo, sir. Pinaalam ko na po, sir. Pinaalam ko na po, sir. Ilang boss, pakiusap. Pakiusap ka. Pinyente. Ano lang, pakiusap lang. Pilipinong tayo. One love, one mission. Ano ba yan? Notary lang. Notary lang yan. Sila ang papasok. Abogado lang ang papasok. Abogado. Notary lang. Sige, papasukin na lang yan, sir. Notary lang. Notary. 3 o'clock na, Teniente. Hanggang 5 o'clock lang Supreme Court. Notary.